Si Belsasar na hari ay gumawa ng malaking piging sa 1,000 na kanyang mga mahal na tao at uminom ng alak sa harap ng 1,000. Samantalang nilalasap ni Belsasar ang alak, ay nag-utos na dalhin doon ang mga ginto at pilak na sisidla na kinuha ni Nabucodonosor na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari, ng kanyang mga mahal na tao, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga babae. Nang magkagayoy, dinala nila ang mga gintong sisidlan na kinuha sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, at ininuman ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, at ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga babae. Sila'y nangag-inuman ng alak at nagsipuri sa mga Diyos na ginto, at pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Nang oras ding yaon ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa tapat ng kandelero sa panig na may palitada ng palasyo, at nakita ng hari ang bahagi ng kamay na sumulat. Nang magkagayoy, nagbago ang pagmumukha ng hari at binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip, at ang pagkakasugpong ng kanyang mga balakang ay nakalag, at ang kanyang mga tuhod ay nagkaumpugan. Ang hari ay sumigaw ng malakas na papasukin ang mga engkantador, mga kaldeyo at mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita at nagsabi sa mga pantas sa Babilonia, "Sino mang makababasa ng sulat na ito at makapagpapaaninaw sa akin ang kahulugan niyan, magdadamit ng kulay morado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg at magiging 3 puno sa kaharian." Na magkagayoy, nagsipasok ang lahat na pantas ng hari, ngunit hindi nila nabasa ang sulat o naipaaninaw man sa hari ang kahulugan niyaon. Nang magkagayoy, nabagabag na mainam ang haring Belsasar, at ang kanyang pagmumukha ay nabago, at ang kanyang mga mahal na tao ay nangatitigilan. Ang reyna, dahil sa mga salita ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, ay pumasok sa bahay na pinagtigingan. Ang reyna ay nagsalita at nagsabi, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Huwag kang bagabagi ng iyong mga pag-iisip o mabago man ang iyong pagmumukha. May isang lalaki sa iyong kaharian na kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na Diyos, at sa mga kaarawan ng iyong ama ay nasumpungan sa kanya ang liwanag at unawa at karunungan, na gaya ng karunungan ng mga Diyos. At ang haring Nabucodonosor na iyong ama, ang hari, sinasabi ko, ang iyong ama ay ginawa niya siyang Panginoon ng mga mago, ng mga engkantador, ng mga kaldeyo at ng mga manghuhula. Palibhas ay isang marilag na espiritu at kaalaman at unawa, pagpapaaninaw ng mga panaginip at pagpapakilala ng mga malabong salita at pagpapaliwanag ng pag-aalinlangan ay nangasumpungan sa Daniel na iyan, na pinanganla ng hari na Belsasar. Tawagin nga si Daniel at kanyang ipaaaninaw ang kahulugan." Nang magkagayoy, dinala si Daniel sa harap ng hari. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, "Ikaw bagay si Daniel na sa mga anak ng pagkabihag sa Huda, na kinuha sa Huda ng haring aking ama? Nabalitaan kita na ang espiritu ng mga Diyos ay sumasa iyo, at ang liwanag at unawa at marilag na karunungan ay masusumpungan sa iyo. At ang mga pantas nga, ang mga engkantador, dinala sa harap ko upang kanilang basahin ang sulat na ito at ipaaninaw sa akin ang kahulugan, ngunit hindi nila na ipaaninaw ang kahulugan ng bagay. Ngunit nabalitaan kita na ikaw ay makapagpapaaninaw ng mga kahulugan at makapagpapaliwanag ng alinlangan. Kung iyo ngang mabasa ang sulat at maipaaninaw sa akin ang kahulugan, mananamit ka ng kulay morado,
at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong leeg, at ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian. Nang magkagayoy, sumagot at nagsabi si Daniel sa harap ng hari, "Iyon na ang iyong mga kaloob, at ibigay mo ang iyong mga gantimpala sa iba. Gayon may aking babasahin sa hari ang sulat, at ipaaaninaw ko sa kanya ang kahulugan. O ikaw na hari, ang kataas-taasang Diyos, nagbigay kay Nabucodonosor na iyong ama ng kaharian, at kadakilaan, at kaluwalhatian at kamahalan. At dahil sa kadakilaan na ibinigay niya sa kanya, nanginig at natakot sa harap niya lahat ng mga bayan, bansa at wika. Ang kanyang ibiging patayin ay kanyang pinapatay, ang kanyang ibiging buhayin ay kanyang binubuhay, at ang ibiging itaas ay kanyang itinataas, at ang ibiging ibaba ay kanyang ibinababa. Ngunit nang ang kanyang puso ay magpakataas, at ang kanyang espiritu ay magmatigas, na siya'y gumawang may kapalaluan, siya'y ibinaba sa kanyang luklukang pagkahari, at inalis nila ang kanyang kaluwalhatian. At siya'y pinalaya sa mga anak ng mga tao, at ang kanyang puso ay naging gaya ng sa mga hayop, at ang kanyang tahanan ay napasama sa maiilap na mga asno. Siya'y pinakain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa kanyang naalaman na ang kataas-taasang Diyos ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at iniluluklok niya roon ang sinumang kanyang ibigin. At ikaw na kanyang anak, o Belsasar, hindi mo pinapagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat na ito, kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon ng langit. At kanilang dinala ang mga kasangkapan ng kanyang bahay sa harap mo, at ikaw, at ang iyong mga mahal na tao, ang iyong mga asawa, at ang iyong mga babae, ay nagsiinom ng alak sa mga yaon. At iyong pinuri ang mga Diyos na pilak, at ginto, tanso, bakal, kahoy at bato, na hindi nangakakakita, o nangakakarinig man, o nakakaalam man, at ang Diyos na kinaroroonan ng iyong hininga, at kinaroroonan ng lahat na iyong lakad, hindi mo niluwalhati. Nang magkagayoy, ang bahagi nga ng kamay ay sinugo mula sa harap niya, at ang sulat na ito'y nalagda. At ito ang sulat na nalagda: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Ito ang kahulugan ng bagay. Mene, binilang ng Diyos ang iyong kaharian at winakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan, at ikaw ay nasumpungang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati, at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persya. Nang magkagayoy, nag-utos si Belsasar, at pinanamit nila si Daniel ng kulay morado, at nilagyan ng kwintas na ginto sa palibot ng leeg niya, at nagtanyag tungkol sa kanya na siya'y ikatlong puno sa kaharian. Nang gabing yaon ay napatay si Belsasar na hari ng mga taga-Kaldea, at tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian, na nooy 62 taon ang gulang niya.